Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalo ng Panginoong Kristong pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayrin. Mga kabanalig, patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon. Kilalanin natin mga pagkukulang at mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Magtatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumairin, ang pagpapahayag ng uting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng mga Pariseo at mga Eskriba, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo, noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino man sa kanyang kapatid tumawag na ulol, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ka ng loob sa iyong kapatid, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magtakdal sa iyo, laban sa iyo sa hukuman, makipagayos ka habang may panahon pa, bago ka pa niya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod kay mabibilanggo. At sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng mga kahuli-hulihang kusing. Mga kabanalig, ang uting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kabanalig, may mga paalala ngayon sa atin ng ating Panginoong Diyos. Una po, kung titignan po natin, sabi niya, kapag hindi natin na-surpass ang pagsunod at kabutihan ng mga Eskriba at Pariseo, hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Ano pong ibig niyang sabihin ngayong araw na ito sa atin? Hindi sapat na memorize mo yung rules. Hindi sapat na sinusunod mo yung rules, pero yung puso mo napakalayo doon. Sapagkat ang gusto ni Jesus ay conversion of the heart. At ito ang unang-una nating
makikita at mararanasan sana sa kanya-kanya nating pamilya. Anong ibig kong sabihin? Madaling maging mabait sa simbahan. Ang babait nga natin minsan sa simbahan, pero sa bahay, ang bilis nating mainis. May tampuhan, meron pa nga hindi nagpapansinan, merong pride na araw magpatalo, may ate o may kuya na ayaw unawain ang nakababata o yung nakababata, walang ginawa kundi magsumbong pero nagsisimba. Dito sinusukat yung tunay nating Christian living. Ano po? Kung titingnan po natin, sabi ni Jesus, huwag kang papatay. Kundi ang sinabi, hindi lang niya sinabi huwag kang papatay. Ang sabi niya, huwag kang magagalit. Why? Because anger leads to hurtful words, broken trust, and damaged relationship. Sa konteksto pong pamilya, mga kapanalig, ang harsh words ng mga magulang, ang disrespectful na anak, na simpleng rules hindi masunod. Kasi yung rules ay inilalagay hindi para pahirapan ang anak, kundi para matuto, para paglabas niya sa pintuan at yung mga batas ng lipunan ay hindi siya masasyak o hindi siya mahihirapan. Sapagkat doon sa maliliit na rules, doon na di-develop, nahuhubog yung kanyang pagiging mabuting mamamayan at maging mabuting anak. Kaya nga kung papansinin mo yung mga sinabi ko, these are not small things. Ano ito? Ito yung unti-unting sumisira sa relasyon natin sa loob ng tahanan. Kaya nga't sabi ni Jesus din, kung maalala mo, sabi niya, na meron kang kagalit, iwanan mo muna ang iyong handog at makipagkasundo ka. Naalala ko, umattend ako ng misa na Ambrosian Rite. No po? Yung Ambrosian Rite, nagulat ako kasi after ng gospel, may peace, nag-offer na ng peace be with you. Sabi ko, ba't may ganun? Sabi ko, then eventually I asked at na-realize ko yung sabing, kasi nga, naging faithful daw sila doon sa sinabing, if you remember na meron kang kaaway, kasi before the offertory yun eh. Before the offertory. So ngayon mga kapatid, mas mahalaga ang maayos na relasyon kaysa yung magagandang ritual. Anong ibig kong sabihin? Nagsisimba ka nga, nagro-rosaryo ka nga, nag-online mass ka nga ngayon, pero laging mainit ang ulo sa bahay. Incomplete pa rin yung offering na yon na ginagawa natin. At ngayon pong Lenten season ay pinapaalalahanan ako, ikaw, tayong lahat na magmula doon sa pagkakaroon ng mataas na pride, subukan nating tumahak sa landas ng kapakumbabaan. Hindi kailangang ikaw lagi yung tama. Ikaw sana yung unang umunawa. Ikaw ang unang magsabi ng sorry. Ikaw yung unang mag-open ng ideyang halika, usap tayo. Ayusin natin ito. Kaya nga, minsan, meron din itong nangyayari sa atin. Silent treatment o cold treatment. Yung deadma ka. At ito yung laging solution mo. Yung nagko-cold treatment o silent treatment ka lang sa bahay. Mas maganda pa rin ang tayo po'y nag-uusap ng mahinahon, makinig, at hindi lang sumasagot. Minsan, nakikinig naman ako, Father, o nakikinig ka para sumagot, hindi para umunawa. Mahalaga na habang nakikinig tayo, na uunawaan o umuunawa tayo.
Intindihin ang pinanggagalingan, hindi lang kung papaano manalo sa argumento sa maghapon sa bahay. And again, anong sabi ng Panginoon? Settle the matter quickly. Makipagkasundo ka kaagad. Iwasan natin yung delay. Meron tayong hamong immediate reconciliation. Huwag ipagpabukas ang pakikipag-ayos sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong mga anak. Ngayong araw ay hinahamon tayong mag-reach out. Mas inahamon tayong magpatawad. At ang pagpapatawad, hindi magsisimula bukas, hindi magsisimula mamaya, kundi ngayon na. At tandaan natin, hindi tayo nagpapatawad dahil karapatan nila ang ating pagpapatawad. Nagpapatawad tayo dahil karapatan natin ang maging masaya. Sa ating pong bahay, minsan kailangan maintindihan natin, love is patient. Pati sa bahay ay love is patient. Kapag ikaw ay nag-iisip, alisin mo yung salitang love, ilagay mo yung pangalan mo, at sabihin mo, halimbawa, Pedro is patient, Pedro is kind. So, yung respeto ay hindi lang ipinakikita sa mga katagang po at opo. Nandun din sa tono ng iyong salita, yung paraan ng ating pakikipag-usap. At ang pagpapatawad, unang nararanasan sa loob ng tahanan. Kaya mga magulang, kung alam nating nakasakit tayo, kasi minsan tama naman tayo, pero yung tono ng salita ay hindi umaakma doon sa tama. Kaya mas maganda pa rin na yung ating pananampalataya ay hindi lang naririnig, hindi lang nakikita, kundi nararanasan ng membro ng ating pamilya. Kaya nga, mga kabanalig, magandang tanungin ang tanong na ito. Sa bahay, paano ako makitungo o magsalita? May kapamilya ba akong kailangan kong patawarin o kausapin? O mas pinipili ko ang pride kaysa makipagkasundo? Mga kapatid, ang Kwaresma ay hindi lang tungkol sa sakripisyo. Ito ay tungkol sa restoration of relationship. Kung gusto mong maging malapit sa Diyos, magsimula ka maging maayos ang iyong pamilya. Because in the end, the way we love at home reflects how we truly follow Christ. Simulan natin ayusin ngayon ang ating relasyon, isabuhay ang pagmamahal. Kaya nga, sabi nila, pag Friday daw, ay abstain tayo sa karne. Nag-abstain ka nga sa karne, hindi ka naman nag-abstain sa chismis at pagkakalat ng fake news. At alaan nyo, magpatuloy lang po tayong gumawa ng tama. Kahit na po tayo ay minamasama, darating din po sa atin ang ganap na pagpapala. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay dumulog sa Diyos. At sa bawat panalangin, sabihin po natin, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan.
ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. At tinawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at taguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito. Inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kabanalig upang ating paghahain, ikalagdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong kapigatihan upang ito ay maging makapanginabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumairin. Taas at sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinog mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, ng kapitdukha ay kanyang damayan. Ngayon iyong inahandog ang pagkakataong aming may saloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya't kayo sana mga anghel, nagsisiyawit ang papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakila.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu kay madalmang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago't walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaninalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kay San Leon namin Santo Papa, si Elias naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muli mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na nanan Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kalis ni isang esposo. Kaisa ng mga apostol, si Beato Luigi Mundi at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
namin na kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa ang kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw pagkapakayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kabayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin o Panginoon ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay din ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kabanalig, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. Mapapalad tayo na dumadaan sa landas ng pagbabago. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga Panalangin kapanalig, sa ating karangalan dasalin ang ng komunyong Nuestro Padre espiritual. Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo po'y manalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin, dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin, para sa mga iba pang may mga karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan ngayon dahil sa dinaras nilang mga sakit at karamdaman. Sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong tinitiis pa sa kaliligtasang katauhan. Amen. Mga kapanalig, paanyaya po sa lahat para sa mas malalim na panahon para sa panalangin at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng mga panalangin, tumawag lamang po tayo sa Religious Department 8925-7931 Local 129, 131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang sa Ms. Rene Jose at si Ms. Ale Nahe. At maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Lent Easter Celebration. Maraming salamat mga kapanalig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa amin na uukol. Habang adalisay na ay makalasala ng kahapon, kami naway laging makasalo sa iyong habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumairin. at tanggapin niyong pagpapalo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo manatiling tapat na alagad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami